Okay, so magandang gabi sa inyo mga kapatid at unang-una ay dinadakilan natin ang Diyos na mapangyarihan sa lahat at tayo ay pupuri dahil unang-una ay kaarawan ni Brother Biboy, no? Pakilang taon na, Brad? 25. 25. Okay, so pray muna tayo para sa pagsisimula. So tayo manalangin. Salamat o Diyos sa gabi ito, sa iyong luputihan sa iyong biyaya. Unang-una o Diyos ay dinadakilan namin ng pangalan. At kami po yung hihingi ng kaparawaran sa mga pagkukulang namin at sa lahat po ng blessing na kami natatanggap. Labis po natin itong pinapasalamatan at alam namin Diyos, ito yung nagsimula sa iyo upang kami po ay mapagpala at magamit namin upang parangalan kayo sa aming mga buhay. Sa oras na ito o Diyos, sa aming pagpapasalamat sa aming sa araw-araw, lalo na po sa karawan po ng Brother Biboy, kayo po ang magkapala at lalo na mo pasigdahin mo po ang kanyang physical, financial at higit ang kalaguan spiritual. Sa aming pag-aaral ng mga salita, pangunahan mo kami at lahat po ito idadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong gabi mga batid, no? Sa sunod, magpo-provide na tayo maraming himnal. Sumbok para pero maraming online na naka-online sa atin. Pero sunod na lang. So, punta po tayo doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ito ay palaging binabasa natin, pero ngayong gabi ay focus tayo sa mga dapat nating pasalamatan, especially sa spiritual at material na pagpapala. Sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So, ang banggit po dito mga kapatid, especially, ito ay sulat na ating kapatid na Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ibig sabihin, yung recipient o yung sinusulatan ni Apostol Pablo ay born again na o Kristiyano na kasi iglesia ng Thessalonica eh. So ang purpose lang ni Apostol na Pablo kaya sinulatan for spiritual growth, for comfort, for encouragement, for learning. Yun po ang talagang purpose ni Apostol Pablo. At kung makita natin doon sa unang bahagi ng kanyang pananalita, in everything give thanks. Yun. Sa lahat daw ng bagay ay magpasalamat. So ang dami natin pwedeng isipin ipagpasalamat. Pero number one mo, dalawang kasing bagay ang pwede natin ipagpasalamat, spiritual blessing at saka material blessing. So unahin natin yung spiritual blessing. Ano po ba yung spiritual blessing? So ang spiritual blessing ay nakalagay po doon sa Ephesians chapter 1 verse 3, no? Tingnan natin. Sabi ni Apostol Pablo, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, yung spiritual blessings ay, sabi doon, blessed. Yun, past tense. Tapos na po yung spiritual blessing. Ngayon, ugatin natin, ano ba yung spiritual blessing na yon? Sino ang gumawa ng spiritual blessing? Yung spiritual blessing, gawa po ng Father, Son, and the Holy Spirit. Yung Godhead, yan na sinasabi. Yung ibang terminology, pero ang ginagamit kasi natin, yung biblical terminology. So, pag ginamit po sa theology ito, yung Trinity, o yung Triune God, yung Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yun yung tinatawag natin ng paniniwala ng Kristiyano na ang Diyos natin ay manifested into three. So, yung tatlong yon may bahagi sa tinatawag na spiritual blessing. Number one, yung spiritual blessing ay gawa ng Ama. Yung tinatawag na eternal phase of salvation. From eternity, ay may ginawa na yung Ama. Hindi lang tayo nakapokus kay Kristo, kundi yung ginawa ng Ama from the foundation of the world. So, pahapyaw lang naman ito para makita lang natin. Ano yung ginawa ng Ama? 1 Peter chapter 1 verse 2, no? Tingnan natin yung 1 Peter chapter 1 verse 2. Sabi ni Apostle Peter, elect according to the foreknowledge of God the Father
through sanctification of the Spirit and to obedient sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So yung Ama, ang ginawa niya sa kaligtasan ay ano po? Ay pumili po siya. Yun. Siyempre yung pagpili, prerogative ng Ama yon. Kumbaga, ang may gustong pumili, yung Ama. Kung nararamdaman natin na mahal ang Diyos, isa tayo sa tinatawag na pinili. Yun. Ang pagpili kasi ng Diyos, unconditional. Yung spiritual blessing, unconditional yon. Pangalawa, yung tinatawag na legal phase, yung pagkamatay ni Kristo. Yun. Alam natin na marami natin napapanood about the passion of the Christ. Si Kristo ay namatay, hinagupit, di ba? Bago mamatay siya, hinagupit siya, pinahirapan. Pero, yun ang katubusan ng kasalanan ng mga tao, yung dugo ni Kristo. Kasi kung walang pagtigis ng dugo ni Kristo, walang kapatawaran ng kasalanan natin. Kasi lahat tayo makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya yung dugo lang ni Kristo ang siyang pambayad doon sa mga kasalanan na gawa ng mga tao na mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Kasi yung tinatawag na binigay ng Ama kay Kristo, yun lang talaga yung tutubusin niya. Tingnan natin yung 6:37, no? Sabi sa 6:37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will no wise cast out. Sa Tagalog, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. So yung ibinigay ng Ama kay Kristo, sabi ni Kristo, ay hindi niya itataboy. Yun. Sabihin, automatic na po yun, na kapag ibinigay ng Ama kay Kristo, pagmamayari na po ng Panginoon yun. Tapos sa verse 38, sabi doon, for I came down from heaven, not to do my own will, but the will of Him that sent me. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kaloobang nagsugo sa akin. So ano yung kalooban na nagsugo sa Panginoon? Verse 39, and this is the Father's will. Yung kalooban ng Ama, sabi daw, He which we had sent me, that of all, yun, lahat daw, which has given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. At itong kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay sa akin, so may ibinigay ang Ama kay Kristo, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. So, makita natin yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu. Anong trabaho ng Banal na Espiritu? Yung tinatawag na born again o regeneration. Maraming terminology ang Bible pag tinawag na born again. Yung iba, new creation. So, importante doon, maintindihan natin na spiritual blessing ay tapos na. Ginawa na ng Ama, ginawa na ng Anak, at ginawa na ng Banal na Espiritu. Eternally secure na tayo. Kaya, ang tinatawag natin ito, yung eternal salvation natin ay secure na tayo. Ano man ang mangyari, 100% nakakasiguro tayo sa needs na pagbalik ng Panginoon, makakasama na tayo. Yun. Pastor, paano kung nagkasala ako? Born again na ako, ligtas na ako. So, ang sagot niya ng Biblia ay nasa Hebrew. Kapag eternally ligtas ka na at nagkakasala ka at ginagawa mo ang mali, ito ang sagot ng Biblia dyan. Hindi nawawala yung eternal salvation mo. Ang nawawala sa atin yung joy of salvation. Di ba? Si King David, nung nagkasala kay Bathsheba, ang sabi niya sa Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. So, ligtas siya, pero hindi siya masaya. Yun. Kaya may mga Kristiyano, parang wala lang magsimba hindi, magbasa hindi. Parang wala lang, kasi nga, pag may ginagawang mali, nawawala talaga yung joy of salvation. Ligtas ka eternally, pero hindi mo ma-enjoy yung buhay Kristiyano, buhay mananampalataya dito sa mundo kapag may ginagawa kang kasalanan. Hanggat hindi mo ito na i-confess, hindi mo ito pinagsisisihan, talagang nandun ka sa kondisyon na wala kang enjoyment na maglingkod sa Panginoon. Kasi nga,
kapag tayo ay tinawag ng Diyos, ang purpose nun para maglingkod. Yon. Hindi para maging katulad ni Judas. Yon. Di ba, Brad, si Judas patay na eh. Pero sa palagay ba natin, maraming Judas ngayon? Ang dami. Ang dami rin Dimas. Di ba si Dimas, iniwanan si Pablo. Sino si Dimas? Di masyadong nagbabasa. Di masyadong nananalangin. Ano pa mga Dimas? Di masyadong dumadalo. Di masyadong nagbibigay sa mga Dimas. So ang dami na parang Dimas kayo. Mabuti ka sa panahon ng Apostol Pablo, isa lang ang Dimas. Ay ngayon, ang dami ng Dimas, Brad. So, yan, part ng tinatawag nating disiplina ng Panginoon. Na kapag ginawa natin yan, na yung pagbabaliwala sa ministry ng Panginoon, makakaranas po tayo ng tinatawag na disciplinary action. Di ba? Sa school, may disciplinary action. Kapag nagkasala ka, anong gagawin mo, sis? Dadalhin ka saan ka dinadala? Yun, dadalhin ka sa guidance. O kaya, mismo yung teacher mismo. Ako naranasan ko talaga nung elementary, Brad. Kasi talagang pasaway ako, palagi ako nakaganon sa harap, may libro pa yun, ganon ang parusa. Yun. Tapos, kung talagang matigas ang ulo, ikukulong ka sa comfort room. Yun. Hanggang matapos ang klase, nandun ka. Naranasan ko lahat yan. Kasi palagi akong nagsusuntukan talaga eh. Sabi nga sa akin, napakalit mo, tapang mo. Malit na nga ako, hindi ako magiging matapang. Ang katuwiran ko nun eh. So iba na ngayon, maliit nga pero matapang maglingkod sa Panginoon. Binaliktad ko naman. So ibig sabihin, hindi konsentidor ang Diyos na kapag naranasan natin yung eternal salvation, pagliligtas ng Diyos, born again, dapat maging focus tayo sa paglilingkod. Huwag niyong maging relax. Kasi kaya nga tinawag ng Panginoon para maglingkod, para paisi-isi. So kapag ginawa natin yon, ano sabi dito? Sabi doon, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Yun. Basta iniibig ka ng Diyos, makakaranas ka ng parusa once na ikaw ay hindi naging tapat sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos, kapag ikaw ay anak ng Diyos, maging tapat ka sa Kanya. Ano yung katapatan? 4 yun eh. Di ba? Yung katapatan natin sa Diyos. Number 1, yung oras. Yun. Bakit inuna yung oras, sister? Sabi ng kasabihan, time is gold. Bakit time is gold? Kasi napakahalaga yung oras. Kahit naliligaw. Sabihin mo, sa naliligawan mo, alas 10 pa lang, nandiyan ako. Umabot ka na alas 12. Gaganaan ba yung nililigawan, sis? Hindi, baka sa sunod, baka nang pumunta dito ako. Sa oras pa lang, kapag bagsak na tayo, nagkakaroon ng problema kahit sa trabaho, Brad, di ba? Eh, si Brad, supervisor yan. Ako, nakaranas din maging supervisor. Matagal ako supervisor sa SM Mega Mall, sa janitorial. Ang hawak ko, 60. So may mga tao ako na palaging, sir, pasensya na po talagang matraffic. Pero ano pa naman, di ba, traffic? Ugali na talaga niya eh. Ang ugali talaga, ang hirap baguhin pag ugali na talaga. Ugali talaga eh. O may mga estudyante ka rin system, no? Ma'am, ito na po, 2 buong manok, pasensya na po, nalita ko. Sa probinsya, gano'n eh. Pag may nag-absent, mayroong ang tawag doon, suhol. Ganon din ako, nakaranas ako ng suhulan, bro, pag nag-absent. Sir, pasensya na po, galing pa ako sa probinsya. O sige, mag-absent ka ulit. Yung suhol mo ulit sa sunod. So minsan, nakakaranas tayo ng ganon na senaryo, pero sa Diyos, kapag ginawa natin yung mali, mayroong parusa, sabi doon, sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So yung bahagi ng tinatawag na yung spiritual blessing, kahit alam natin yon, huwag natin aabusuhin. Kahit tapos na yon. Bakit? May parusa eh. May disiplina. Kaya di ba yung binata na sinipingan yung asawa nung tatay niya, yung stepmother? Kung titignan natin sa 1 Corinthians chapter 5, verse 5, sabi ni Apostol Pablo, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Yun. Dapat ibigay na yan kay Satanas. Ibig sabihin, bayaan mo na lang.
Kalaw sipingan mo yung stepmother, sister. Oh. Eh sabi ni Apostol Pablo, kahit mga hindi mananampalataya, walang gumagawa dyan. Eh parehong nasa church. Parehong membro ng iglesia. Magkasama sa church. Tapos, stepmother, sinipingan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ba kayo nalungkot dyan? Walang gumagawa ng ganyan sa mga unbeliever. Tapos kayong Kristiyano, ginawa nyo. So anong integridad ang iharap natin yan? Mga born again tayo, tapos praise the Lord, hallelujah, papikit-pikit pa tayo, tapos yung patotoo natin, bagsak. So yung stewards, yun, stewards of time, pangalawa, stewards of talent, stewards of testimony, and stewards of treasure. Isang package po yun. Na kapag yun ang gusto ng Diyos na pagigihin natin sa lupang ito. So yung eternal, vital, and eternal, legal, and vital, and the final, gawa ito ng Diyos. Wala tayong bahagi doon. Unconditional yon. At magpasalamat tayo dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, ang biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya, wala tayong ginawa. Yun. Kasi nga, biyaya eh. Parang ganito, bibigyan ko si sister ng 10 million. Sister, tanggapin mo itong 10 million. Ay, salamat, Pastor. Saan mo galing? Huwag ka na magtanong kung saan galing. Galing sa flood control. So, binigyan ko siya, wala na, hindi naman siya humihingi at walang kondisyon yon. So, ang gagawin lang niya, magpasalamat. Unconditional eh. Yon. Kaya yung tinatawag na, yung regalo, anong pagkaalam niyo sa regalo? Walang bayan at wala kang, pag sinabi regalo, hindi ka nag-demand. Kaya, di ba sa atin, exchange gift. May regalo ba doon, sis? Exchange gift? Wala, nagpalitan lang kayo eh. At minsan nag-aaway pa nga. Bakit to? Ay doon si Abiel, nung grade 1, galawang natanggap nung classmate niya, halagang 150 dapat ang yung halaga ng regalo. Natanggap 80. Ano ba? Yung magulang talagang nagwala. Yung ang binigay ko 200. Tapos natanggap ganito lang. Sino ba? So ibig sabihin wala talagang gift na nangyari doon. Kasi palitan lang. Ang totoong gift, totoong regalo, yung binigyan ko siya, hindi ako nagdemand balik ka. Magregalo ka rin sa akin, Brad, kasi binigyan kita. Ang totoong regalo, yung talagang bigay mo ito galing sa puso, kailangan niya talagang naintindihan mo na hindi mo kailangan mag-demand na balikan ka. Yun ang regalo. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin sa kaligtasan. Na wala naman talaga tayong ibabalik sa Diyos eh. Kaya nga sabi doon, dahil sa biyaya kayo'y naligtas. Hindi dahil sa inyong mga gawa. Yun. Upang hindi malaki. Kasi kung dahil sa gawa, alam mo, sister, dahil sa akin, kaya ka narito. Eh di, pagyayabang na yon. Puro biyaya yan. Hindi pwede tayong magmalaki. So, eternally, vitally, legally, and finally, gawa po ito ng Diyos. Ngayon punta tayo doon sa temporal blessing. Ito yung ginagawa natin ngayon. Kasi pwede naman hindi na tayo gumawa eh. Kasi eternally secure na tayo. Kaya lang, ang kondisyon ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin, tingnan natin, John 15:7. Kasi marami nagkakamali dito na yung iba, easy na lang. Okay naman, mapupunta naman ako sa langit, kaya wala na akong gagawin. Hindi yung totoo yun. Inuobliga tayo ng Diyos na gumawa sa kanyang ministeryo. Ang sabi ng Panginoon, if you abide in me, yun, if you abide in me, talagang, imperative talaga, pautos eh. If you abide in me, in my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, temporal na blessing ang tinutukoy ng Panginoon dito. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So may kondisyon. Ano yung kondisyon? Sabi ng Panginoon, manatili sa Panginoon. Intact dapat si Lord ang master natin. Hindi yung sarili. Kasi pwedeng maging Panginoon. Alin ang pwedeng maging Panginoon? Pwedeng maging Panginoon ang sarili mo. Pag sinabing Panginoon sarili mo, ikaw ang nasusunod. Hindi na nasusunod ang Panginoon.
Pag sinabi ng Panginoon magbasa, ayaw ko magbasa. Ang dami kong pwedeng basahin sa cellphone. Daming message ng aking boyfriend, ng aking girlfriend. Pero yung message ng Panginoon, hindi na nababasa. Sino ba yun ang Panginoon mo? Yun, minsan ang Panginoon ay pera. Yun, hindi masama ang pera. Pero sabi ng 1 Timothy, chapter 6, tingnan natin mga kapatid. Chapter 6, verse 10. Kasi kung masama ang pera, ay ibigay nyo sa akin ang pera. Sabi doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. Yon. Sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yon. Ito tinutukoy, mga pastor na nga ito, sinulatan ni Apostol Pablo si Timoteo, na may mga pastor talaga na mukhang salapi. Yon. Ano pa, bakit? Tignan mo natin yung kasunod. Kung bakit nagkaganon. Sabi doon, which while some committed after. Sa Tagalog, sabi doon, na sa pagnanasa ng iba ay nakasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So pag ang pera ay minahal natin na higit sa Diyos, hindi po kaligayahan ang dulo niyan. Kalumbayan po talaga. Masarap, maraming pera. Pero isabay natin yung pera sa pag-una sa Panginoon. Yun. Huwag nating kakalimutan. Dahil ang example ng mga mayayaman sa Biblia na maraming pera na pinahirap ng Panginoon, number 1 ho yan. Sino? Si King Solomon mismo. Yun, mayaman talaga. Matalino, mayaman. Pero dahil nag-asawa siya ng napakarami at hindi Hudyo na pangasawa, mga prinsesa ng Ehipto. Anong ginawa ng Diyos? Inalis siya sa pagiging hari, na-divide yung kingdom, at talagang natutali na wala sa kanya. At pangalawa, sino pa? Si King Nebuchadnezzar. Sabi, ginawa siyang hari ng Panginoon. Pero nung naging mayaman siya, alam mo, dahil sa akin, kaya ako'y naging hari, yung mga kayamanang yan dahil sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Ngayong gabing ito, magbabago ang sitwasyon sa kanya. Anong nangyari? Tinubukan siya ng mga balahibo, mga kuko, mahahaba, tapos ayaw niyang kumain ng pagkain tao. Yun. Damo na ang gusto niyang kainin. Sa isang kisap mata, pwedeng baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Pag hindi natin kinilala yung pagiging soberano ng Diyos. Na palagi natin sabihin, kaya nga ang ating teksto kanina, di ba? In all things, give thanks. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Kasi pag hindi natin ginawa yung mga kapatid, baka mamalaya na lang, nandun dyan na tayo sa tabi ng basurahan. Hindi natin kasi kinikilala ang pagiging makapangyarihan ng Diyos. Lahat ng bagay na nasa atin, bigay ng Diyos. Ang sabi ng Bible, ang langit ay akin, ang lupa ay akin, at lahat ng bagay ay akin. Wala tayong palang magbabayari. Yun. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo sa verse 6, tingnan natin, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Bakit daw? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. At wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Yun, kung ano mang ipinandar mo dito, hanggang dito lang talaga yon. Yun. Kapag ako'y kinuha ni Lord, kahit itong hawak ko ito, hindi ko madadala ito. Maaaring ilagay ito ni Vincent sa kabaong ko. Pero yung kaluluwa ko, hindi ko madadala ito sa langit eh. Wala namang ganito, Brad, yun eh. Mas advance pa nga doon eh. So, anong pinupunto natin doon mga kapatid? Na yung buhay natin dito sa lupa, talagang sisipagan natin, tataasan natin yung level ng commitment sa Panginoon. Kasi ang lesson natin yan, una si Adan at Eva na lang eh. Di ba? Kung makita natin, maliwanag yung utos ng Diyos sa kanila eh. Huwag kayong kakain ng bunga na nakababatid ng mabuti at masama. Napakaliwanag ang utos eh. Pero itong mga asawang ito, sa dami ng kakainin, yung pang ipinagbabawal, Brad, ang kinain. Ano ang katuwiran ng tao? Masarap kasi, pastor, ang bawal. Hindi ako talaga makaya. Hindi talagang bawal, talagang sarap. Masarap talagang bawal. Kaya lang, resulta ng bawal, kadulod-duluhan yan, magsasuffer.
Masarap lang gawin ang bawal, pero yung consequence nun, lifetime talaga habang buhay, pati mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, madadamay, ikaw lang ang gumawa. Ay kita mo, ang gumawa ng kasalanan si Eva at si Adan. Eh, anong nangyari? Romans 5:12, tinan natin, no? Nadamay lahat to tayo eh. Hindi pa nga pinapanganak, nadadamay na. Verse 12, anong sabi doon? Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Alam mo? One man entered into the world, and death by sin. Death passed upon all men, ipinasa sa lahat ng tao. Dalawa lang silang kumain nun, sis. Pero lahat na tayo nadamay. At sa isang pamilya, mga kapatid, tandaan na natin, pag tayo Kristiyano na, isa lang ang gumawa ng mali sa isang tahanan, nadadamay ang buong pamilya. At pati yung church na kinabibilangan niya, nadadamay. At kaya sa Old Testament, di ba? Yung isang pamilya, talagang buong Israel, sabi niya, pag hindi nyo inalis yan, buong bayan ng Israel, mapaparusahan. Kaya nga mayroong pagtitiwala na ginagawa ang Israel, pati ang iglesia, para hindi madama yung kapatiran. Ngayon, kung ano yung condition dito, mga balikan natin John 15, no? Temporal na blessing ito na pinag-uusapan ng Panginoon. Sabi niya, kung kayo'y magsisipanatili sa akin, sa Panginoon. Ang context kasi nito, He is the vine. Siya yung totoong puno. Sabi niya, kung mananatili sa akin, yon sa Panginoon talaga tayo mananatili, mga kapatid. Wala tayong pupuntahan eh. Noong panahon ng ngaral ang ating Panginoon, ang daming natisod sa Kanya. Ang natira sa Kanya, 12. Ang tanong ng Panginoon, kayo rin ba aalis? Anong sagot ni Pedro? Saan kami pupunta? Totoo yun eh. Pag umalis tayo sa Panginoon, saan tayo pupunta? Mapapariwara tayo. Katulad ng alibughang anak, mga kapatid. Sabi nung binata, tay, ibigay mo na sa akin yung mana ko. Nung ibinigay, tatay na, napakabait talaga eh. Ito yung mana, hati kayo ha. 10 million kayo ng kapatid mo, 10 million. O anong ginawa nung, halimbawa lang, wala naman sinabi doon kung magkano halaga. Halimbawa lang, kasi mayaman talaga eh. So, anong ginawa ng binata? Nagpakalaganap, nagpakasasa sa kayamanan, hanggang naubos yung kayamanan sa kaduluduluhan, ay nag-apply na siya bilang mag-aalaga ng baboy, at yung kinakain ng baboy, ay kinakain na rin niya kasi hindi siya pinapakain eh. Ay nung nangyayari na yon, naalala niya doon sa tatay niya, sagana, babalik na lang kaya ako doon, kahit ako'y maging lingkod na lang. Yon. So anong nangyari? Nagpakasasa siya sa kaduluduluhan, naging miserable. So anong lesson doon? Huwag tayong hihiwalay sa Panginoon. Ang sabi niya, tingnan natin sa verse 3, no? Sabi doon, sa verse 2 pala, no? Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yon, yung tayo, sanga kasi tayo, ang tinatawag. Hindi naman ibig sabihin na aalisin tayo, mawala na yung kaligtasan. Ibig sabihin, talagang magiging miserable ang buhay natin pag nawala tayo sa Panginoon Jesucristo. Kaya kailangan talagang intact tayo na naglilingkod sa Panginoon. So, sabi doon, sa verse 7, balik tayo, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo. Yon. Number 1, manatili tayo sa Panginoon. Number 2, manatili yung salita ng Diyos. Kaya importante yung pagbabasa ng Bible eh. Importante yung pakikinig. Yun. Kasi kapag nasa puso niyo sa salita ng Diyos, bihira yung magkasala. Kasi Psalms 119 verse 11, para hindi daw tayo magkasala laban sa Diyos, ito yung sabi ng Psalmist. Sabi sa Psalms 119 verse 11, sabi niya, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Sa Tagalog, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, importante yung salita ng Diyos, iniingatan sa puso natin. Huwag na tayo maging matalino. Kasi iba, napakatalino sa Bible sis eh.
pero wala naman sa puso. Para makikita natin ang salita ng Diyos na sa puso, ina-apply niya sa buhay niya. Makikita mo na kahit hindi siya nagsasalita, pero yung buhay niya, talagang baka Diyos talaga siya. Makita mo yung kanyang aksyon, hindi taliwa sa gusto ng Diyos. Kasi, aanin mo naman yung parang na palagi ka sa simbahan, talagang wala kang absent-absent. Pero paglabas mo naman, tampalasan ka, chismosa ka, lahat ng kasamaan ginagawa mo. So, maganda, talagang para simba ka, paglabas mo, ina-apply mo sa buhay mo. Di ba sabi ng Panginoon, mag-ilaw kayo sa sanlibutang ito. Tayo, ilang oras lang ba tayo sa bahay-sambahan? 2 oras, 3 oras? Mas mahaba tayo sa labas. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon, na mag-ilaw, tinapo natin, Matthew 5:16. Napaka-importante yung patutuo. Sabi doon, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kailang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So, nasa labas talaga ang ang labanan talaga Nasa makadiyos tayo sa bahay-sambahan. Sa labas kaya ng bahay-sambahan, makadiyos pa ba tayo? Kasi hindi pwedeng, tayo, unyango. Ano ba yung unyango, Brad? Nakakita na ba kayo ng unyango? Kung anong kulay, puti. Puti ka rin. Pag itim yung itim ka rin. Wala kang paninindigan. Kung anong kulay, kung anong kulay, berde ka rin. So dapat kung puti ka, makita na pag puti ka o itim. Wala naman sa kulay yan Parang nagkwento ako sa Cavite, Bible study. Sabi ko mga kapatid, 2 aso, itim at puti. Pinaglaban ng amo. Sino kaya mananalo? Puti o itim? Ikaw sa kita. Pinag-away ng amo yung 2 aso niya. Alaga niya. Pinag-away niya yung 2 alaga niya. Puti at itim. Sino kaya mananalo? Ewan ko. Wala, hindi naman ikaw amo, di ba? So, ang sagot ay, Pastor, puti, puro puti. So, ang sagot doon, kung sino yung malakas kumain. Yun. Siguradong mananalo yon. Kasi kung mahina ka kumain yung aso, talagang talo yon. Puti man o itim, kung sino malakas kumain doon, mananalo talaga. Anong lesson doon? Kung sino ang malakas pakainin natin, physical o spiritual, ngayon ang mananaig. Hindi bawal kumain yung physical, pero dapat palakasin natin yung spiritual. Kasi ang labanan talaga, hindi ho sa labas, mismo sa sarili natin Tingnan natin, yung labanan talaga nasa sarili. Tingnan natin sa Galatians, chapter 5, verse 16, no? Sabi ni Apostol na Pablo, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Verse 17, sapagkat ang laman, ganun mo yun, no? Ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. So dalawa pala, nasa sarili lang natin ang labanan. Huwag ka na maghanap ng ibang kalaban. Mismo sa sarili natin, nandito talaga ang labanan. Kung pinapalakas natin yung ating physical at yung spiritual na pababayaan mo, sino ngayon ang talo? Diba, spiritual, sister? Kumakain ka ng umaga. Wow, masarap. Tama yun. Ang sabi nga, kumain ka na parang hari pag umaga. Sa tanghali, kumain ka na parang reyna. Pero sa gabi, kumain ka na parang pulubi. Yun, ibig sabihin, matutulog ka na, kain ka ng laming kain Bagugot. So, wala namang problema kumain, physical. Pero yung spiritual, pagkagising, napapakain ba natin? Nakakapagbabasa tayo ng Bible, sister? Bible reading, importante. Ilang oras ba tayo kumain ng breakfast? Ang oras, pastor? Pagbabasa, 1 minute na lang, pastor. Di sino? Maloris, kaluluwa natin. So, kailangan palakasin natin yung spiritual, mga kapatid. Kasi yan ang dapat patatagin natin Kasi ang kalaban natin, sino ba yung kalaban natin? Siyempre, yung tatlo yung kalaban natin. Una, the world around us. Pangalawa, the devil against us. At ang public enemy number 1 natin, the flesh within us.
Kung hindi mo mapalakas yung spiritual, tatlo nga ang kalabanan mo eh. Kalaban natin eh. Talagang babagsak tayo at maraming Kristiyano nagsimula, napaka-active sa church. Ngayon, wala na. At ang nakita ko, kasi mag-20 years na kami sa Cavite. Sila na, mga bago na, madaming bago, pero ang daming mawala na. Yung iba, nag-asawa na unbeliever. Yung iba, nag-abroad. Sabi, pastor, pag nag-abroad ako nang bahala sa gastusin ng church. Nag-abroad, kamusta ka, Brad? Hindi ba na sumasagot eh? Pangako ng pangako. O, gano'n mo yun, no? Ano yung mga estudyante naman, no? Estudyante noon, pastor, pag nakatapos ako at nagkatrabaho, unang sweldo ko, itutulong ko sa church. Sabay, nagkasweldo. Nawala na rin. So, ang dami na. Sa amin, ang dami nang nawala. Halos po, karamihan bago na. Kaunti na lang yung natira. Kasi nga, totoo yun eh. Pag hindi natin pinalakas yung spiritual natin, aalisin tayo ng Diyos sa church. Ang sabi nga ng Bible, ang Diyos ang nagdadagdag, ang Diyos ang nag-aalis. Hindi ka paalisin ng pastor, pero ang Diyos sigurado aalisin ka. Bakit? Hindi ka na productive eh. Hindi ka na nagagamit ng Panginoon. Once hindi ka na magamit, aalisin ka. Kasi nagiging worldly ka na, makamundo na, masaya ka na sa kamunduhan, sa halip na maging masaya ka sa gawain ng Panginoon. Ano yung talata, mga kapatid? Sabi doon, ito yung paborito ko nung binata sis eh. Nung naghahanap ako ng liligawan. Nung naghahanap ako ng ligawan, Christian ako eh. Pero yung paborito kong verse, sa Psalms 37 verse 4. Sabi doon, magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos at ibibigay ng Diyos. Siyempre, pag ang Diyos ang nagbigay, maka-Diyos din yun. Hindi ikaw ang nagdesisyon, ang Diyos ang nagdesisyon. So, magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos at ibibigay ng Diyos ang nais ng puso mo. So, ang gusto ng Diyos, siyempre, pareho kayo maka-Diyos. Maganda talaga pag maka-Diyos parehas kayo. Yun, kapag ang Diyos ang nagbigay. So, ang sekreto lang, lalo na tayo lahat, magpakaligaya tayo maglingkod. Kasi hindi natin alam ang bukas eh. Yung namatay po sa lindol sa Cebu, almost 69 o 70 plus. Hindi naman alam nila na maglilindol ng ganun kalakas. Yung mga naapektuhan ng baha, hindi naman alam nila ganun katindi yung ragasan ng baha. Hindi natin alam ang mangyayari. Pag natutulog tayo, hindi natin alam kung yung pagtulog natin ay huling tulog na natin. Kaya dapat bago matulog, magpe-pray o hingi ng tawad. Yun. Maging maaliwalas ang mukha bago matulog kasi may namatay Brad, nakasimango. Makita mo, bakit? Kasi masama ang loob sa asawa. Masama ang loob sa anak. Talagang nga pag namatayan ka, talaga simango talaga, ganun matutulog ka masama ang loob. Kaya di ba ang payo ng Biblia, Ephesians 4:26, bago lumubog ang araw, alisin ang sama ng loob. Yun. Nakalubog ng araw eh. Kanina pa nakalubog. Baka may masampa pa ang loob dyan. So, dagling pawin kasi kahit sa worship, bawal pala yung mag-worship na may sama ang loob. Sa Matthew 5:23, sinabi ng Panginoon, mas maganda huwag ka nang mag-worship kaysa naman masama ang loob mo. Sabi ng Panginoon, advice, Matthew 5:23. Sabi niya sa 23, kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, anong gagawin mo? Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Importante sa Diyos na wala kang kasamaan ng loob bago sumamba. At dami pa kayong sumasamba, Ines, Lord. Pero ang iniisip yung kaaway, mamaya, pag-uwi ko. Nakakanood yung kamay eh. So maganda talaga bago sumamba. Isipin mo, baka may kasama. Maaring feeling mo, acceptable sa Lord yung ginagawa, pero sa Lord talaga hindi acceptable eh. Kasi ang gusto ng Diyos, bago ka sumamba, makipag-ayos ka muna sa kasamaan ng loob. Kasi useless yun eh. Ang baka sabihin sa iyo, tingnan mo natin, Mark chapter 7. Mark chapter 7 verse 6. Sabi ng Panginoon, mga kausap niya, sabi niya,
At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo mga mapagpaimbabaw. Alam mo, ang tawag ng Panginoon. Alam mo yung puso, hindi maayos, sasamba. Ang tawag ng Panginoon doon, mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayan ito'y iginaganang ako ng kanyang mga labi. Yun, puro praise the Lord. He is Lord. He is Lord. Parang tayo nung nandun sa kanya. Sabi, Pastoran, di ba, tagal mong pakanta si Pastor eh. Eh ako pang leader no, talaga na to eh. Bisan, pati mukha, nahahawakan ko na eh. Nakapikit pa tayo eh. Pero sabi ng Panginoon, ginagana ako ng kanyang mga labi, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa importante sa Diyos, yung puso natin. Kaya nga diba sabi ng Matthew 5, mapalad ang malinis ang puso. Ay paano magiging malinis kung may sama ng loob ka? Marumi ang puso nun. Eh bago sumamba talaga, examine. Kaya nga, 2 Corinthians 13:5, sabi ni Apostol na Pablo, sabi niya sa mga taga-Corinto, sabi doon, examine yourself whether you be in the faith. Prove your own self. Know you not your own self how that Jesus Christ is in you except you be reprobate. So pinapa-examine. Tayo ba talaga ay nasa pananampalataya? So dito, doon sa ating teksto ngayon mga batid, balikan natin, dito tayo magtatapos. 5:18. Sabi doon, in everything give thanks. For this is the will of God, Christ, Jesus Christ concerning you. Yun. Siyempre, yung ating eternal salvation, yung temporal blessing natin, eternal unconditional, temporal blessing is conditional. At yun, magpapasalamat tayo sa Diyos, unang-una sa pang 20 tong taon ni Brother Will. 25 Iba pa ba natin? 29 po. Ay, wag sabi. 20. Binababa ko na nga eh. 25 o 20 na? Tingnan ano ba si Brad? Mukhang 20 to Brad eh. Binababa ko na nga eh. Sabi nga, numero lang yan. Hindi naman yun ng ano, basta... So yan, pasalamat tayo sa Diyos kasi ang totoo nun, ang nagdadagdag ng taon sa atin, ang Diyos. At sabi sa Bible sa, eto, Proverbs, no? Maga pa naman ng kaunti. Proverbs 3:1, sabi doon ng Panginoon, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Pag ginawa natin yon, anong mangyayari? Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Tatlo yung maidadagdag sa iyo, Brad. Una, araw. Kasi pag tulog mo ngayon, bukas, dagdag ka araw. Pangalawa, dadagdagan ka ng taon. Ngayon, dinagdagan ka ng taon. At ang maganda ito, pangatlo, tatlo yung dadagdag sa iyo. Pangatlo, madadagdag sa iyo ang kapayapaan. Di ba maganda yon? Dagdagan ka nga ng taon, di ka naman payapa, daming kaguluhan, di ka stress ka, di ka makatulog. So, maganda, nadagdag tayo sa araw, nadagdag sa iyo ang taon, nadagdag pa sa iyo ang mapayapa. Oh, hindi, solve na solve. So, yun. Pasalamat tayo sa Diyos dahil ang buhay natin ay tempura lang. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Ang importante, habang tayo nabubuhay, magbigay tayo ng glory sa Lord. Yun. Sabi nga, 1 Corinthians 10:31, whether, yun, hindi whether ha, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it for the glory of God. So lahat ng ginagawa natin, ang goal ko talaga ngayon kasama itong mag-asawang ito, babiyahe kami sa buong Luzon. Alam mo, may kasal ka na kasi. Hindi para maglakwasa. Lahat ng mga contact nila, Bible study namin. Ako nga, sabi ko sa nila, kung may matutulungan ako doon sa Nasugbo, mag-i-stay ako ng ilang araw. Iwanan nila ako doon. Mag-house-house talaga ako doon. Kasi yan talaga ang heart ko eh. Dapat yung heart din natin yon. Kasi kung bibisita ka lang doon, okay lang sa una. Pero pag alam nating mayroon ng interesado, kahit mag 1 week ako doon eh. Yun.
Iwanan ko talaga si Mrs. sa Cavite, pero mabalikan ko naman. Panood yan ni Mrs. Mabalikan ko kasi siyempre may service kami pag Sunday. Madaling araw ng Sunday, may bus naman doon, brad, di ba? Kasi ang gusto ko, talagang pag nagsimula kasi ng gawain, hindi pwedeng hindi ka mag-stay. Talagang gagalugarin mo yung buong lugar, house to house. Yan ang ginawa ko sa Cavite nung una talaga. House to house, bahay-bahay talaga. Ang hinahanap kasi natin, yung talagang gustong makinig ng salita ng Diyos. Buhay na spiritually. Kasi pag hindi buhay spiritually, patay yun, hindi talaga magre-response. So ipag-pray natin ang gawain kahit saan. Kasi ang goal lang naman natin, may maraming maakay sa Panginoon na maglingkod. Yung lahat ng lalaki dapat ang goal maglingkod eh. Kahit mga babae. Huwag lang tayo magpastora kasi bawal nga sa Bible ang pastora eh. Kasi sa Bible talagang lalaki lang talagang magpastor. Bayanan natin yung iba bakit may pastora kasi violation talaga sa Biblia yun. So yun po, pasalamat tayo sa Diyos. Number one ay ayun, kahit naman monthly tayo, ay at least nakakapagpalakasan tayo sa iglesia kasi sa langit naman, hindi naman tatanong saan kang grupo. Ay kami, hindi kami ganito. So importante, matagal naman tayo magkakasama, no? 2000, ano na, 1990. 1990, magkakasama na kami niyo. Hanggang ngayon, makakasama pa rin. Oh. May mga bunga na lang tayo. May mga bunga-bunga na. Oh. Ibig sabihin, maganda yung nagsimula tayo sa ano, hanggang ngayon, makakasama pa rin tayo. Kasi ito iba, humiwalay na talaga sa Panginoon. Kung kinakamusta ka, kamusta ka Brad? Okay lang po, Pastor. Ano bang ginawa? Ano na? Nagsaka ng sin... Wala na eh, hindi na ako nagsisimba eh. Okay na ako. So nakakalungkot yun, no? So nawa, magpatuloy lang tayo. Kung loloobin, di ba? Kung loloobin ng Diyos, magkaroon ng gawain dito sa Munwo. Di ba? Kahit sa... ako nga, gugul ko sa Cavite, bawat subdivision, magkaroon ng gawain. Kaya nga sabi ko sa mga kalalaki, si Brother Jason, alam din natin kung after 1 year o 2 year, maging pastor na ito eh. Di natin alam. Ako nga, tanggi nun, sabi ni Pastor Ronald. Sino magpapastor? Ayaw ko talaga, Pastor. Ayaw ko talaga. Pero sa kayaw-ayaw ko, yung pala talagang pagniloob talaga ng Lord, hindi ka mo talaga matatanggihan. Yun palang pinakamataas na tawag. Hindi ang presidente ng Pilipinas ang pinakamataas na tawag. Ang pinakamataas na tawag, yung pagpapastor. Kahit walang sweldo, kahit walang pag talagang nasa puso, napakasaya mo talaga eh. Pag yung tawag ng Diyos ginawa mo, talagang mapipil mo talaga na payapa ang buhay mo. Tsaka yung blessing, hindi mo namamalayan eh. Totoo na, sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Yun. Ano yung all natin? Hindi naman all na luho natin, kakainin, iinumin, at daramtin. Yun lang naman talaga ang kailangan natin. Yung mga ganito, extra lang yan, bonus na nga lang yan eh. Pero talagang kailangan natin, iinumin, kakainin, at daramtin. Mayroon na tayo nun eh. Hindi may masaya na tayo maglingkod sa Panginoon. Okay, so yun lang mga kapatid. At yun na lang pagtatapos natin. At ngayon ay mag-pray tayo bilang pagpapasalamat at sa karawan ng ating kapatid. Sige, pray tayo. Salamat o Lord sa gabing ito, sa iyong kabutihan. Salamat o God sa mga kapatiran namin dito sa Paranaque. Nawa patuloy mo silang gabayan, pangunahan. At sa buhay po, Brother B-Boy, kayo po ang magpala sa kanya. Physically, palakasin mo po siya. Financially, palaguin mo po ang kanyang financial na estado. At lalong higit ang kalaguang spiritual o Lord. Salamat o Diyos at sa kanyang mga magulang, kay Brother Alex Casterberon. Kayo rin po magpala sa kanila, nawa bilang magulang, kayo po ang lalong magdagdag sa kanila ng spiritual na kaalaman, mag-guide sa kanilang mga anak, patungo po sa paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat po God at sa lahat po nandito, ay alam po namin na kayo po ang nakakapatid aming pangailangang physical, pangailangang financial, at kailangang spiritual, Lord. Kayo po ang mag-provide at kayo po ang mag-ingat sa bawat sa amin, sa aming mga pagtatrabaho, pagninegosyo, ano pong aming mga pinagkakitaan, kayo po ang mag-guide sa amin sa tamang trabaho na hindi po makakapekto sa aming paglilingkod sa iyo, Lord.
Salamat ugat at sa aming pansamantalang paghihiwalay, pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Happy birthday.